Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, update tayo rito mga kababayan, mga ka-analyze dito ho sa usapin ho ng missing sa Bungero case. Alam naman ho natin, magmula ho nung sumulpot, bigla hong lumutang, nagpakilala, ito hong si alias Totoy, ito ho si Dondon, na may alam ho sa nangyari ho rito sa kaso ho ng missing sa Bungero. Ang itinuturo ho ng mga buto, kalansay, or katawan ho ng mga missing sa Bungero ay sa Taal Lake. Kaya nakakagulat mga kababayan, mga ka-analyze na kung saan ay may natagpuan hong mga buto or bungo ho ng ulo sa isang lugar ho ng lungsod ho ng Bulacan na kung saan nasa loob ho ng karton. Di umano ha mga kababayan na ano ito, buto or bungo ng missing sa Bungero. Pakinggan ho natin mga kababayan. 5 bungo ng tao ang natagpuan sa bakanting lote sa San Jose del Monte, Bulacan. Iniimbestigahan na kung may kinalaman ito sa mga nawawalang sabungero. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Natagpuan ng mga pulis ang garbage bag na ito na may lamang kahon sa bakanting lote sa Lian Road, Barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang buksan, tumambad sa kanila ang mga bungo ng tao. Napansin po namin na yung box bago pa. Ang sabi lang po sa amin na may nag-iwan doon, may nagbagsak, tapos umalis na din po. Agad kinurdon ang lugar at sinuri ng Soko ang nasa 5 bungo. May mga butas daw ang bungo, indikasyong pinahirapan ng mga biktima. Hinala ng mga pulis. Maaari sir na na may kinalaman siya sa mga nawawalang sabungero natin. Sa ngayon sir, nakipag-ugnayan din po kami sa Soko. Yung itsura ng mga bungo sir, parang kalahati na lang Idagdag pa riyan. Ito mga kababayan, kumpirmado ho magmula ho rito sa kapulisan ho ng lungsod ng Bulacan, may 5 bungo na may tama ho ng ulo. Kasi may mga butas na natagpuan ho sa isang lugar ho ng lungsod ng Bulacan na kung saan nasa loob ho ng karton. Ang nakakapagtaka dito, bakit kaya sinasabi na may kinalaman ito sa missing sa Bungero? Ang mga sinasabi ni alias Totoy, ni Dondon Pagidohan, mga itinapon sa Taal Lake. Ang nakakapagtaka dito kung sakasakali na itong 5 bungo na natagpuan sa isang lugar ho ng lungsod ng Bulacan, pag kinuhanan ho ng DNA yan, at merong sumwak sa DNA sample ng mga pamilya ng missing sa Bungero, ang nakakapagtaka, bakit napunta rito sa karton? Bakit wala siya Taal Lake? At ang nakakapagtaka, bakit nasa kanila pa itong mga ulong ito? Bakit ganon? Tuloy natin. Kasi nakakapagtaka, bakit 5 agad na ulo nasa isang karton tinapon sa gilid sa lungsod ng Bulacan, at bakit doon lang itinapon? Para bang gustong ipakita? Para bang sinadya na ilagay sa gilid para may makakita, para isumbong sa pulis? Ba't hindi binaon? Ba't hindi tinago sa ilalim ng lupa? Bakit nilagay lang siya gilid? Para bang pinapapansin talaga? Para bang pinapa-recover talaga? Parang pinaparating talaga sa kapulisan, Riyan, nasa lungsod ng San Jose del Monte ay may mga nawawalan sa Bungero. Gayun din sa mga bayan ng Kalumpit at Santa Maria. Sa ngayon, inimbitahan na ng San Jose del Monte Police ang mga kaanak ng missing sa Bungeros. Ipinadala na rin sa headquarters ng PNP sa Camp Crame ang mga bungo para isailalim sa DNA testing at iba pang pagsusuri. Kanina, Nako, parang isipin mo, kukuha na ng DNA test yung bungo na 5 pirasong may tama ng bala sa ulo. Nakalagay sa karton, nasa isang gilid lang ng lungsod ng Bulacan. Imamatch kung merong kamag-anak ito ng mga missing sa Bungero, yun doon sa 34 na missing sa Bungero. Paano pag may nag-match? Nakakapagtaka, bakit nasa karton? Bakit wala sa Taal Lake?
Parang, ano parang talagang pinaparecover tong bungo kasi nilagay lang sa gilid eh. Although masukal, pero nandoon lang sa gilid ng daan. Para bang sinasadya na mapansin, makita. Tuloy natin. 30 pamilya ng mga nawawalan sa bungero at CIDG ang nagtungo sa Department of Justice. Nagahin sila ng reklamang murder at serious illegal detention laban kay Atong Ang at iba pang malalaking taong may kinalaman sa isabong. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, imbestigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Ayon sa DOJ, malaki ang papel ni Ang sa pagkawala ng mga sabungero kung ibabase sa mga pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Siya yung ano niyan eh. Siya ang may-ari siya ang main player sa Nako. isabong eh. Siya ang amo ni Totoy. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So, basically, we take it from that. Sinama rin ang salaysay ng mga kapatid ni alias Totoy na sina Ella Kim at Jose Patidongan. Si Ella Kim ang nakita raw sa CCTV na nag-withdraw mula sa account ng isa sa mga nawawalan sa bungero. Si Jose naman ang umaninakunan sa isang cellphone video na ini-escortan ang isang nawawalan sa bungero na nakaposas noon. Ayon naman kay State Prosecutor General Richard Fadulion, pag-aaralin lang maigi ang affidavit ng mga kaanak. Kung makitaan ng sapat na ebidensya, doon pa lamang magkakaroon ng preliminary investigation at saka hihinga ng panig ang mga respondent para masagot ang reklamo laban sa kanila. Wala pang bagong pahayag si Ang pero nauna niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabungero. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. No, ayan, mga kababayan, nakakapagtaka ito medyo parang ano ito Parang tatalunin pa yata yung teleserye ng Batang Quiapo. Isipin mo, bigla na lang may naglapag doon ng 5 pirasong bungo ng ulo. Lahat may mga buta sa ulo. Tapos naghahanap sila sa Taal Lake. Sabi ko nga, pag siya kasi kukuha na ng DNA test, malamang imamatch yan sa kapamilya ng ng mga namatay, mga dinukot na missing sa bungero. Paano pag may nagmatch? Doon sa 5. Or lahat yun nag-match doon sa 34 na missing sa bungero. Ba't nagkaganon? Bakit biglang inilipag doon sa isang lugar ng lungsod ng Bulacan? At ba't wala sa tubig? At ang nakakapagtaking, ang malaking katanungan doon, bakit parang hawak pa ng mga salarin yung mga bungo, yung mga ulo? Malalim itong ito. Malalim itong kasyong ito. Hindi mo malaman kung may tumutulong na mapadali yung kaso or merong gustong gumulo. Kaya isipin mo, ilagay 5 bungo doon sa karton, ilagay lang sa gilid ng kalisada. Ng isang lungsod ng Bulacan. Sabi, pinaparecover talaga yun. At kung titignan nyo dun sa picture, dun sa video, bagong-bago yung karton. Talagang inilagay. Tapos lahat may butas, no? But sabi ko nga, kung sakaling may magmamatch doon, or lahat yun magmamatch, doon sa pamilya ng missing sa bungero, pamilya nila, yung naiwan na pamilya. Pag nagmatch lahat yun, nakakagulat yun. Bakit nasa kanila yung mga ulo? Nako po. Nung nakaraan sinampahan ng patong-patong kaso itong mga sinasabi, allegedly, di umano May mga kinalaman dito sa kasong ito, nasa 60 katao yata, individual. Kasama na dyan yung mga bigating pangalan, Mr. Atong at ito si Gretchen Barreto. Danan natin kung ano mangyayari rito sa update sa kasong ito kasi alam niyo naman si Pangulong Bongbong, nagsalita na ng medyo mabigat yung may mga kinalaman daw dito, malakas man, makapangyarihan man, mayaman man,
hindi nila sasantuhin. Ibibigay ang pinakamabigat na parusa. Naku po. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.